So yun guys, mic check. So let's go guys. Yun, start up. So ito yung first time na gagamitin yung mic. Ngayon, magra-ride naman tayo. So kumagaya bike shop na lang ako pupunta para mas malapit. Yun. Grabe. Solid. So nakikita ko dito na gumagana yung mic natin, no. So gamit natin ay ZX25R KRT edition, SE KRT edition. So dream bike ko talaga to. Uy, ba't nawala yung mic natin? Anong nangyari? Yan. Ayun, gumagana siya. Akala ko nawala. Nagano lang pala siya. Namamatay lang siya talaga. Power saving mode. Woo! Ang sarap pakinggan. Ang sarap pakinggan ng tunog nitong ZX25R. Kaya talagang pag ginamit mo siya, kala mo ang bilis-bilis ng takbo mo, no? Pero yung tunog niya mukhang mabilis pero mabagal lang siya eh. Pero sa ano lang yon, mabilis siya pag yung nasa 4th gear ka na, pag talagang ibibirit mo siya. Pero pag yung stop and go ka lang sa mga stoplight, ayan, makatulad yan, ang lakas ng tunog niya, no? Pero kaya sa tunog niya, parang kala mo ang bilis-bilis ng takbo mo pero nasa 50 lang. Ayun, no? Karamihan kasi pag kadalasan kasi, di ba, pag sa big bike, pag ganyan na yung parang umuingit na yung makina ng ganyang tunog, high speed na yun eh. Pero dito, takbo mo 50, tas ganyan tunog. Grabe. Talagang yung adrenaline mo na bumomba ng bumomba. Iba talaga, iba pala talaga, no, pag inline 4. Bigla ka na lang di makapagsalita eh, no? Pag yung parang wala ka na masabi, no? Saka pag yun sa mga cornering talaga, no, parang sobrang yung stability niya na pagliligo ka, solid. Saka lang, ang ganda ng brake nito, no? Malakas yung brake niya. Tapos yung clutch lever, yung clutch niya malambot. Mga ganyan. Ayun na. Grabe, di ba? Pero yung limiter ko ngayon, nilagay ko na siya ng 12K bago ako mag-shift ng gear. Ayan, no, umiiyak ko. Ayan, no. Woo! Tangina. Kala mo bilis-bilis mo na, no, pero 80 kilometers lang pala. Sobrang solid. Ang sarap gamitin ng motor na to. So meron akong quick shifter saka auto brake, pero hindi ko siya ginagamit kasi mas na-enjoy ko talaga yung pagka manual talaga. You know, second gear, third, overtake tayo, fourth, fifth. Woo! Grabe. Lakas ng hangin ah. Sana okay yung ano niya. Madalong aso. Saka nung may dalawang aso. Wow, wag ganun. Pero ang ganda ng aso. So gusto ko siyang i-ride ng long ride. Saka gusto kong yung fuel consumption niya. Sabi nila daw malakas daw sa gas. Sa totoo lang, malakas talaga siya sa gas kaysa dun sa
2-cylinder na GSXR na 250cc. Siguro dahil nga 4-cylinder siya, tapos syempre bomba ka ng bomba. Hindi mo mapipigilan yung sarili mong bumomba. Kaya yun din siguro isa sa mga dahilan. So mamaya tatry ko yung camera dito. Eto naman, lalagay ko doon. So tatry natin kung gumagana pa rin yung microphone pag nandun naman yung camera. Pagka nag-stoplight, pagpapalitin ko sila ng dalawa. So dalawa yung ano dito, yung malapit sa akin pero mas malapit kasi dito. Hindi ko kasi alam kung hanggang anong oras lang yung bike shop Pag sa Ota kasi ako pumunta, halos 1 hour bago ako makadating doon. Dito mga 30 to 40 minutes lang. Sayang din yung yung time. Mas malapit kasi dito. So titingin lang ako doon. Gusto ko lang kasi i-try ito. Mas maganda na may destination tayo na pupuntahan, di ba? Kasi inom lang ako ng kokwa chocolate doon sa bike shop, tapos tingin-tingin lang sa loob kung ano meron. So sa totoo lang, wala na naman akong gustong palitan dito sa ZX25R. Saka nag-iisip ako ng magandang pangalan niya. Eto, nag-stop. Subukan ko magpalit ng view. So wait lang, papalitin natin yung view. Man po, narinig nyo ba ako guys? Siguro naman narinig nyo ako So yun, pupunta ako ngayon dun sa yun nga, sa Nangay. So mga 15 minutes na lang nandun na tayo. Pero syempre, bago ako bumiyahe ng malayo, papa-change oil ulit ako. Kayo guys, paano ba kayo mag-change oil ng ZX25R nyo? Ilang mileage bago kayo mag-change oil? Sa mga matagal nang naka ZX25R based on experience nyo, ilan kaya yung dapat, ilang kilometers yung dapat tinakbo mo bago ka magpa-change oil? Please, para matulungan nyo naman ako, kasi syempre first time ko lang magkaroon ng gantong 4-cylinder na motor. Kaya yung sa ko kasi sa Suzuki ko, every 3,000 km talaga alaga ako talaga sa change oil yun. Dito ngayon pa lang, kaya hindi ko alam kung paano. Kaya kung matutulungan nyo ako sana, malaking bagay, malaking tulong din sa akin yun, dagdag kaalaman. Siyempre kailangan natin alagaan tong motor natin. So sa ngayon hindi pa ako nangangarap ng masigit, kasi sobra na sa akin to. Parang kontento na ako dito sa motor na to sa ngayon. Hindi ko alam. Sana ako magkakaroon ulit ng pero hindi. Sa ngayon sobrang kontento na ako. 250cc, hindi na ako humahangad ng mas malaki pang motor. Siguro ma-experience lang siguro pwede. Yung next time magre-rent ako. Gusto kong subukan yung ZX4R. ZX4R. Pag nagkaroon ako ng pagkakataon na makapag-rental ng bike, susubukan ko yun para magawan ko rin siya ng kung ba yung sa akin, para sa akin as a driver, as a rider. Siyempre gusto ko rin yung sarili kong impression ba sa motor. Ako yung impression ko dito sa ZX25R sa totoo lang, nung una ko siyang sinakyan, talagang kinakabahan ako kasi nga sa tunog pa lang maninibago ka na. Yung pag-start mo pa lang, di ba? Pag-start mo pa lang sa kanya, pag-start mo pa lang ng engine, brum, iba na talaga, di ba? So talaga maninibago ka, yung parang excited ka, putang ina, gusto ko ng sakyan. Gusto ko na talagang ibirit, parang gano'n, gusto ko na ma-experience. So yung unang sakay ko sa kanya, nanibago talaga ako. Kasi sa first year, hindi ko alam kung kailan ba ako magpapalit ng gear, gano'n. Kasi ang ingay Yung una, sobrang baba ako magpalit ng gear, siguro mga 4
4K, nagpapalit na, nagsi-second gear na ako. So parang ano siya, parang mahina yung hatak niya pag bigla ako nagpalit. So ngayon, sinubukan ko yung medyo mataas na ano na kilometer bago mag-change gear. Sinubukan ko ng 8K. Yan, no 8K bago ako mag-change gear, okay. Kaso nga lang iba talaga. Talagang ang ingay niya. Sumisigaw na siya. Ayan, tulad yun, no. Oh, 8K sumisigaw na siya. Actually, kahit hindi ka pa mag-change gear, okay lang. Kaso, sobrang ingay na talaga. Parang alam mo yun, ayaw mo magpalit ng gear pero nahihiya ka kasi baka naka-istorbo ka sa mga tao. Yun ang inisip ko. So ayun, na-try na natin yung sa front camera, no. Palit na ulit tayo. Balik natin sa helmet. Ingat lang tayo kasi baka mahulog eh. So yun, binalik ulit sa helmet. First person ulit tayo. Kasi malapit na ako eh, para makita nyo yung pinupuntahan natin. Uy, biglang lumigaw si Kuya. Saka isa pa, sobrang init dito sa paa, no? Dito sa may paanan ko, ramdam ko yung init ng tambucho. Kaya sa pagka summer, nako, pawisan ka dito. Pero kung pang-fuyu siguro, pag fuyu, masarap gamitin ito. May automatic heater ka sa paa. Lagi yung tandaan, huwag masyadong mainit sa daan. Relax lang, dahil makakadating din tayo sa patutunguhan. Ayun, Kawasaki, oh. Pero sarado na siya. Siguro hanggang alas 5 lang to. Taas. Uy. So ayun guys, ito yung bike shop na pinupuntahan ko lagi. Yes. Ah, domo.はい。マフラー書いてある。マフラー書いてあります。そうですね。あ、これも入れて。あ、そうですね。絶対。これも入れてた。そうですね。かっこいいわけよ、これがね。ありがとうございます。お客さんにかかるよ。いえ。これは僕の歌はね。そうですよね。色はグリーンのライムグリーンいいよね。まあ緑だったらもうすぐ見えるんで。見えるからね。まあかっこいいですね。ナンバーが基本ナンバーなんだよね。そうですね。まあ2班だけなんで。車検がないんですよ。基本ナンバーがさ、はい。何か使ったんだね。そうですよね。何かすごくないですか。希望ナンバー。希望ナンバーがまあ時間かかるんですよね。作ってもらうと。頼んで今でも。そうですね。あとお金もかかるんですよね。いくらかかるかね。時間かかるんですよね。これ何なのこれ僕なんかちょっとブログやってるんで。YouTube とかかっこいいよ。大丈夫ですか？まあちょっと顔だけ見せないように入れるんで。おじさんなの？ああ、すいません。いいですか、これいただいて。うわ、かっこいいですね。これマンポジーじゃないですか。ポジーさんじゃないですか。うわ、かっこいいですね。これ自分で作ったんですか？うわ、綺麗ですね。これどうやってあれですか？So yun guys, dahil tumutunog na yung bandera, uwi na daw. So we're going home. Just start up.
So ngayon, yung quality naman nitong gabi. Wait lang. So yun, try naman natin yung quality niya ngayong gabi. So gusto ko mag-pictorial, kaya maghanap tayo ng place to shoot some pictures. Ano, okay yung audio? Kasi medyo malakas na yung hangin eh. Night mode. So ayun, may nakilala tayo. So pagdating ko nga doon sa bike shop, kinuusap agad ako nung isang rider doon na medyo may edad na. Sobrang vintage nung niya, motor niya. Pinakita pa niya sa akin yung mga nakaraang picture nung kabataan niya. Talagang mahilig siya sa motor, guys. Woo! Sarap. Ayun nga, pinakita pa niya sa akin yung picture nung kabataan niya. May kasama pa siyang babae, guys. Hindi ko alam kung makikita dito sa camera, pero tinignan ko kasi yung kayatay niya eh. Pinapakita niya sa akin yung mga picture nung kabataan niya, na yung mga nagamit niyang motor, yung mga nasakyan niyang motor. Tapos pinakita pa niya sa akin yung asawa niya yata yun. O jowa niya dati. Hindi ko alam kung sila yung nagkatuluyan. Siguro hindi. So ito yung ginawang logo. Nakita nyo naman, di ba? Napaka-smooth. Sobrang smooth. So ayan guys, hanggang dito na lang, gabi na. Pauwi na rin ako. So mag-edit ako ng videos. Sasama ko si Abe-san. Ano ba pangalan niya? Basta Nakamura-san. So kasama ko si Nakamura-san kasi okay lang naman daw na nagpaalam naman ako sa kanya. Sabi sa kanya okay lang ba ako isama ko siya sa vlog. Kahit wala pa naman masyado manonood, siya yung unang-unang isasama ko, no? So napaka nung araw ngayon kasi nga, ayan, may nakilala tayo. First time natin na mag-vlog na mayroong dito sa camera na to na DJI na mayroong mic. So yun, nagkataon meron pa nga tayo nakausap na rider na veteran na talaga. Sabi niya sa akin, nasa Rokuju something Goray na siya. Rokuju sign Rokuju Nanaju. Alam ko Nanaju sabi niya kanina eh. Pero yun nga,
Tanda na siya pero nagmumotor pa rin siya. So talagang hilig niya talaga yung pagmumotor kaya hindi niya matigilan. Kahit na yun nga, may edad na siya. Eh ganun talaga guys. Hanggat kaya, di ba? Why not? So yun guys, hanggang dito na lang yung vlog ko ngayon. Sana supportahan niyo pa ako sa mga susunod ko pang videos na gagawin. Maraming salamat guys. See you next time. This is Hokage Rider. Bye. Bye. Ang pangit naman ng bye. So nag-iisip pa ako ng paano ko itatapusin tong video eh. Pero pwede naman yung ganito na lang, bigla na lang mawawala. Fresh out the house, got the beat on suicide as I ride up and down Martin Luther King Drive. Standing tall, looking down on the block, boys snitching all day. I look around on the block.